Dito sa Japan, bago magsimula yung trabaho, meron talagang morning meeting. Naabutan nga namin to ngayong araw bago magbukas yung mall. Medyo umambon nga kanina kaya kung nakikita nyo pinupunasan ni Jonathan itong upuan ng bike. Maaga kami ngayon kasi guys ngayong araw na rin namin ihahatid sa Toyama Station yung tito at tita ni Jonathan. Hindi nga kami sanay sa ganito kaaga kaya marami kami nakita mga estudyante, mga nagtatrabahong papasok sa work. Kasi guys usually ganitong oras tulog pa talaga kami. Kaso ngayong araw nga pabalik na yung tito at tita niya sa Amerika. Sobrang happy nga daw nila na finally na-meet na nila ako. Madali talaga akong ma-attach at kapag ganitong nagpapaalaman na medyo nasasaktan talaga ako. Parang anlungkot-lungkot lang. Kaya si Jonathan binilhan ako ng kape dito sa Starbucks. Kaso naman guys, meron ako nakita ditong kati-kati blend. Baka magkaroon ako ng kati-kati kapag kaininom ko yan. Sa totoo guys, medyo nalulungkot talaga ako ngayong araw. Paano ba naman halos araw-araw mong kasama sa mga gala. Tapos syempre, kailangan pa rin talaga magpaalam. Kasi hindi naman sila dito sa Japan nakatira. At kailangan din nilang bumalik sa Amerika. Ewan ko ba dito kay Jonathan, parang hindi nalulungkot. Kahit na pamilya niya yun, parang ako pa yung mas nalulungkot guys. Laging okay lang daw siya kahit na nandito siya sa Japan at napakalayo sa Amerika. Basta kasama niya ako. Lagi ko nga rin sinasabi sa kanya na anytime na gusto niyang umuwi ng US, kahit na wala ako, okay na okay lang. Kasi ako nga nakakauwi ako ng Pilipinas. Kaso lagi naman sinasabi, ayaw niya pumupunta kung saan-saan nang hindi ako kasama. At ini-encourage na rin naman ako na mag-explore at mag-travel pa rin kahit na wala siya kung gusto ko. Kasi nga alam niya na mas marami din talaga akong time dahil hindi naman full-time yung trabaho ko sa 7-Eleven. At saka para makapag-content na rin ako at maipakita sa inyo yung iba pang bahagi ng Japan. Pero syempre, mas madalas pa rin nakasama siya at madalas din naman sa mga videos gusto niya nasa behind the scenes lang siya. Habang nagkakape nga kami dito, magbubukas na yung mall. At ganito talaga dito sa Japan, bago magsimula yung trabaho, meron silang morning meeting. Masasabi mo talaga na sobrang aga pa ngayon kasi ngayon pa lang nagsistart na maglakad-lakad yung mga bata. Sa work din namin sa 7-Eleven, laging meron kaming meeting. Pati rin nung naging caregiver ako dito sa Japan, na-realize ko nga na sobrang importante pala ng pagkakaroon ng short meeting bago magsimula yung pinakatrabaho. Kasi guys, dun tinatakel yung mga maling nagawa, mga changes, at mga bagay na pwede pang i-improve about sa company at sa trabaho. Sa gayon, lahat ng mga empleyado talagang hands-on at may alam sa kung ano yung nangyayari sa company. Kaya sobrang nagiging quality talaga yung trabaho dito sa Japan dahil sa pinakasistema nila mismo, disiplina at pagiging organized. Kung nakikita nyo guys, namimili na rin ako dito ng mga pagkain namin. Kasi guys, simula talaga nang pumunta dito yung tita at tito ni Jonathan, lagi na kami sa labas kumakain. Kaya naman hanggang ngayon wala kaming stock na pagkain sa ref na maluluto. Kaya ngayon pa lang kami mamimili at mag-grocery. At habang namimili nga ako dyan guys, hinahanap ko si Jonathan kasi nawala. At pagkabalik niya, ito nga meron ng pa-flowers. Lagi tong ganito guys kahit na walang okasyon. At sobrang na-appreciate ko nga ngayon kasi medyo malungkot talaga ako. Dahil nga sa pag-alis ng tito at tita niya, feeling ko okay na tong mga nailagay ko sa basket. Kaya naman babayaran ko na. Hindi ko nga rin alam guys kung bakit ganito yung suot ko ngayon na para bang a-attend ng concert. Pero sa totoo wala talaga akong malayong gala ngayon, dito lang. Self-service din yung pagbabaya dito mo ilalagay yung pera. Tapos dito ka na rin nila susuklian. Yung machine na rin yung magsusukli sa'yo. Usually guys hindi ko na yun binibilang kasi laging sakto rin naman. Sayang lang sa oras. Sa mga supermarkets dito sa Japan meron nga rin ganitong alcohol ball. Kasi 'di ba minsan mahirap buksan yung mga plastic. Tapos yung iba nilalawayan para mabilis buksan. Ito talagang mas hygienic na. Pero guys, meron pa rin ako nakikitang mga matatanda na ginagawa yung traditional way na paglalaway para mabuksan yung plastic. Pagka-uwi, nilagay ko na rin yung mga bago kong bulaklak dito sa vase.